Ilang oras lang ang lumipas, winasak ng Israel ang huling tsansa ng mga ayatollah sa Iran na mapanatili ang kanilang rehimen dahil hindi na sila makapili ng bagong pinakamataas na pinuno sa Tehran. Inatake ng mga tropang Israeli ang isang gusali sa Qom, Iran kung saan pipiliin sana ang bagong pinakamataas na pinuno kapalit ni Ayatollah Ali Khamenei. Sa oras ng pag-atake, naroon mismo ang 88 mga scholar ng relihiyon na bumoto para sa bagong pinuno ng Iran at kasalukuyang binibilang ang mga boto. Napigil lahat ng plano dahil sa pag-atake ng Israel. Kasabay nito, ngayong araw ay inilantad ng Financial Times ang lahat ng detalye kung paano nagawang likpidahin ng Israel si Ayatollah Ali Khamenei sa unang mga oras ng operasyon laban sa Iran. At kapag pinag-uusapan ang paghahanda, ilang buwan lang yon sa simula, ngunit sa totoo lang, ilang taon talaga ang inabot. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-promote ng content sa YouTube. Maraming salamat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya ganito, ngayon, inatake ng mga tropang Israeli ang isang gusali sa lungsod ng Qom sa Iran, kung saan dapat sanang pipiliin ang bagong pinakamataas na pinuno ng bansa kapalit ni Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa mga Israeli na pinagkukunan ng impormasyon, ang target ay ang gusali ng Assembly of Experts sa lungsod ng Qom sa gitna kanlurang bahagi ng Iran. Ang grupong ito ang namimili ng susunod na leader ng Iran kapag wala na si Ali Khamenei. At ngayon sinabi ng kinatawan ng seguridad ng Israel na inatake ng IDF ang gusali eksakto sa oras ng botohan para sa pagpili ng kahalili ni Khamenei. At ngayon, sinabi ng kinatawan ng seguridad ng Israel na inatake ng IDF ang gusali eksakto sa oras ng botohan para sa pagpili ng kahalili ni Khamenei. Paalala lang, ang Assembly of Experts ay binubuo ng 88 miyembro, ngunit ayon sa mga mamamahayag, noong oras na yon ay mas kaunti ang mga tao sa loob ng gusali. Kasabay nito, sa isang hiwalay na ulat mula sa Iran, sinabing ang gusali raw ay napakatanda, walang laman at wala talagang tao roon. Hanggang ngayon, wala pa ring napipiling bagong ayatollah sa Iran. Paalala, napatay agad ang pinakamataas na leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, sa unang oras ng operasyong Epic Fury ng Amerika at Israel. Dito lumabas ang nakakagulat na detalye sa pagpatay kay Ali Khamenei. Ngayon, ang Financial Times ay nagsusulat at ito ang kanilang sinabi. Nang dumating sa trabaho ang mga bodyguard at driver ng mga mataas na opisyal ng Iran sa Kalye Pasteur sa Tehran, ang lugar kung saan napatay si Ayatollah Ali Khamenei noong Sabado dahil sa airstrike ng Israel, maingat silang minanmanan ng mga Israeli. Halos lahat ng mga CCTV camera sa mga kalsada ng Tehran ay nahak na sa loob ng maraming taon. Ang mga larawan mula rito ay na-encrypt at ipinapadala sa mga server sa Tel Aviv at sa timog ng Israel. Isang kamera ang naging kapaki-pakinabang dahil natutukoy nito kung saan mas gustong iparada ng mga lalaki ang kanilang sasakyan at naipapakita ang araw-araw na buhay sa mahigpit na binabantayang kompleks. Ang mga komplikadong algorithm ay naglalagay ng detalyadong impormasyon sa mga dosye ng mga tauhan ng seguridad tulad ng address, oras ng trabaho at ruta. Bahagi ito ng matagal ng paniniktik na naghanda para sa pagpatay kay Ayatollah. Ang pinagmumulan ng datos na ito na real-time, isa lamang sa daan-daang iba't ibang daloy ng impormasyong paniktik ay hindi ang tanging paraan kung paano ang Israel at CIA ay nagawang matukoy ng eksakto kung anong oras matatagpuan si Khamenei na 86 na taong gulang sa kanyang opisina sa mapaminsalang Sabadong umagang iyon at kung sino ang sasama sa kanya. Higit pa dyan, bago pa man ang mismo pag-atake, nagawa ng Israel na ilabas mula sa operasyon. Nagtayo sila ng humigit kumulang 10 cell tower malapit sa Pasteur Street na nagbigay ng impresyon na abala ang mga linya ng telepono tuwing may papasok na tawag at sa ganitong paraan ay hindi napayagan ang mga gwardiya ni na Ali Atala at Ali Khamenei na makatanggap ng posibleng babala. Ibig sabihin, kahit na may nakaalam na mayroong pinaghahandaan, sa mga huling minuto bago ang pag-atake,
parang may signal naman ang mobile phone pero palaging abala ang linya. Ayon sa mga ulat ng Financial Times, gumamit ang Israel ng mathematical na paraan para maproseso ang bilyon-bilyong datos at matukoy ang mga di inaasahang sentro ng pagpapasya pati ang mga bagong target para sa pagmamanman at pagwasa. At dito mahalagang banggitin na ang kausayan ng Israel sa larangan ng intelligence ay lubos na nakita noong 12 araw na digmaan noong Hunyo ng nakaraang taon kung saan mahigit sa 10 Iranian na siyentipikong nuklear at matataas na opisyal ng militar ang napatay sa loob lamang ng ilang minuto. Sinabayan ito ng walang katulad na paglumpo ng depensa laban sa impapawid ng Iran gamit ang cyber attacks, short-range drones at high-precision na bala mula sa labas ng Iran na nagdulot ng pagkasira ng radar at Russian-made missile launcher. Ngayon, ayon sa Financial Times, nang malaman ng Central Intelligence Agency ng US at ng Israel na magkakaroon ng pagpupulong si Khamenei sa Sabado ng umaga sa kanyang opisina malapit sa Pasteur Street, naging napakagandang pagkakataon ito para patayin siya kasama ang malaking bahagi ng mataas na pamunuan ng Iran. Napagpasyahan nila na mas mahirap ng subaybayan ang lahat ng mga opisyal na ito kasama si Khamenei kapag nagsimula na ang digmaan dahil siguradong magtatago agad ang mga Iranian sa kanilang mga bunker. Bukod pa rito, iniulat na ang pag-atake sa Iran ay pinlano na sa loob ng ilang buwan. Binago ng mga opisyal ang operasyon matapos makumpirma ng US at Israel Intel na magkikita si Khamenei at mga matataas na opisyal sa kanyang tirahan sa Tehran sa Sabado ng umaga. At dito ay magbibigay pa ako ng isa pang sipi mula sa Financial Times. Dati, matrabaho ang pagsubaybay sa mga target dahil nangangailangan ito ng visual na kumpirmasyon at pagsusuri ng maling alarma. Pero dahil sa algorithm-based na sistema ng datos na yon, na-automate na ang prosesong ito. Pero para sa mahalagang target gaya ni Khamenei, hindi pwedeng mabigo. Ang doktrinang militar ng Israel ay nagtatakda na dalawang independenteng nakatataas na opisyal na nagtatrabaho ng hiwalay sa isa't isa ay may mataas na antas ng katiyakan na makumpirma na ang target ay nasa lugar na dapat atakihin at sino ang kasama niya. Sa kasong ito, may impormasyong nauha ang intelligence ng Israel gamit ang radio-electronic na paniniktik kabilang ang datos mula sa nahack na CCTV at mga kagamitang nakapasok sa mobile networks. Ngunit ang mga Amerikano ay may mas tiyak pa, isang human intelligence source mismo sa lugar. Bago mismo ang pag-atake, nagkaroon ng cyber attack na nagpatigil, nagpahina at nagbulag sa kakayahan ng mga tao. At inaamin nila. May mga lumitaw na proyekto, mga munisipal na grupo ng gobyerno na nangangakong tatanggapin ang mga hindi gaanong epektibong produkto bilang pagpipilian. Подписка и по ссылкам. Jungle Selves kasama ang mga bioelectronic na dinosaur. Ganon din ito, magtiwala ka sa sarili mo. Paalam.